Mamaya mas makikilala natin si Zach. We have Nico Antonio. Right. We have Tom Rodriguez. Ayan. Of course, we have Miss Eugene Domingo. Hi, everybody! At ito na. We have Sancho Marudo and Angelica Panganiban. Ayan. Let's have an initial photo op para lang may ma-post na sila. Tayo muna po ang cast and si Direk Chris and Direk Jeffrey. Po-press daw po. Ha? Ayan, yung nasa gitna daw po, ang ating official photographer. Pero lahat yan official. Yes. Big smiles, everyone! Big smiles. Next pose, compress, big smile. Alright. Okay. Okay na po? Alright. Okay. Thank you so much. And siguro bati po muna tayo sa ating mga friends from the media. Umpisa natin kay Direk Chris. Hello! Merry Christmas! MMF na naman! So, thank you for coming po guys. Thank you for your support sa pelikula Anne Mary. And hope you have a nice time this afternoon. Thank you po. The late MJ Felipe is here. Oh, there you are. Good morning! Good afternoon na! Okay, good afternoon na pala. Nico, please greet everybody. Yes, hello, good afternoon. Thank you for coming. And ayun nga po, sana panoorin niyo po ang Anne Mary, showing this December 25. Tom? Hello, it's great to see all of you again. Advance Merry Christmas to all of you. I look forward to some of your questions. Some lang. Magtatawa ka na kaagad. No, hopefully you guys will support our film. Thank you so much for sharing your time with us today. Zach? Hello, I'm Zach. Please watch our movie on Mary, showing December 25, 2025. Merry Christmas, advance to all of you guys. And yeah, see you there. Thank you. Ang social naman ni Zach, no? Ang nag-alala sa akin, Eugene Domingo. Oh my God! Ano nangyari sa'yo? Nahuli ako ng M naman nila per coding. Oh, talaga? Bumili ka ng hybrid. Ay, wow! Walang coding. So nice to see familiar faces. Thank you. It's Christmas again and we have a beautiful movie. Help us spread the news for this Christmas. Thank you. Thank you again. Direk! Good afternoon. Thank you sa inyong lahat for supporting us. Help us promote our beautiful film. Thank you. Z? Advance Merry Christmas. Magandang hapon po sa lahat. It's nice to see you guys again. Yun. Sana supportahan po natin yung Anne Mary at lahat ng pelikula sa MMFF. You're back in MMFF, Zia. Yes. And isa pang nagka-comeback, Angelica! Good afternoon po sa inyong lahat. Maraming salamat at binigyan niyo po kami ng oras for today. Merry Christmas at mag-enjoy po tayo ngayon. Okay, bago tayo mag-Q&A, kasi alam ko excited na silang tanongin kayo about this film, how you did it. Meron tayong papakita mo na sa kanila, the trailer and the making of Anne Mary. Lumapit ka rin. May magandang darating sa'yo. Ito yung bibigay ng storya ng Anne Mary na hindi pa tayo matapusan ng buhay. Si Celine hindi siya ganun ka-confident
sa sarili niya and sa mga decisions na nagagawa niya at nagawa niya sa buhay niya. That's why natagalan bago niya na-realize kung ano yung worth niya. Si Ivan ay isang husband and father, isang artist, nagpipaint siya. Kaya lang, dumating yung downfall ng career. Doon mag-start yung story ng character ni Ivan. Oh, my character here is Stephen. He's a guy who built his whole life, his whole image, siguro on the fact that he's the provider, which is something that's typically positive. Pero kay Stephen, entitled na siya into having Celine kind of fit into that ideal life that he built for himself. Maya is a very hardworking woman. She likes things done a certain way. For Maya, I think it was like a pile-up of many things where she probably kept to herself for such a long time that at one point she exploded. My character in the movie is Elia. His backstory is quite sad for me. Having to play this role was challenging, but I'd say it was also a good way to learn the real feelings of people. Mas lalo kong naintindihan yung pagkatao ni Celine with the help of Direk Jeff and sa chemistry na nabuo nila ni Ivan. And there is a story of two people caught in a toxic relationship with their spouses, and they resort to annulment to break free from their marriage. I wanted to show something that was real. When you have a legal drama, you have to show the real score in court. Mahirap siya gawin kasi it becomes technical of sorts, pero nagawa ng paraan ni Chris and ni Therese when they wrote it, and at the same time nilagyan ni Jeffrey when he directed the film, nilagyan niya ng puso yung mga characters. Nag-balance ngayon yung legalism at saka yung realidad at saka yung emotions ng mga characters. I went to a hearing ng mga annulment cases. Iba't ibang kaso ng annulment yung napanood ko. Yung una, chill lang. Yung pangalawa, parang medyo amusing. Pero yung pangatlo, nakita ko kung gaano kalungkot at gaano kabigat, hindi lang pagdating sa batas, kundi pagdating sa relasyon sa mga kapamilya, sa mga minamahal. Back in the days when we would be in a marriage, it was very taboo to speak about wanting to separate. And I think this movie comes to light at the perfect time where a lot of people are also breaking up, and in society it's frowned upon. The annulment is very expensive, very time-consuming, and many people don't even see it as an option. It really gets highlighted in all the different characters na natatakot dito sa pelikula. Sa storya ng nag-end na relationship, meron din mga magandang nangyari. At yung bibigay ng storya ng unmarried na hindi pa tayo katapusan ng buhay. Doon pumapasok yung hope na every ending, may magandang darating sa'yo. So, kailangan mo lang maging hopeful, di ba? And I'm sure may mga taong makaka-relate. Alam ko na kailangan kong bigyan ng boses at ng buhay yung ganong klaseng character dahil may mga taong akong pwedeng matulungan and hoping na may mga taong magising kapag nakita nila at napanood nila yung pelikula. Angelica and Sanjo being the lead characters, I didn't have difficulty in making them gel. It's not just because of their talent that they got into the characters that they are playing. Siguro yung sobrang nilang kilala at sobrang silang komportable sa isa't isa. Kaya alam na nila kung paano sila magre-react at kung paano sila mag-interact dun sa mga eksena. Si Attorney Jackie kasi, yung role ni Eugene Domingo, bumabalanse dun sa relasyon ng characters ni Angelica and Sanjo. Hindi lang siya naging attorney nila, naging kaibigan din nila. So, para siyang witness sa kung ano yung nangyayari dun sa dalawang main characters. I kept thanking the actors kasi kung ano yung hinahanap ko sa eksena at kung ano yung gusto kong makita sa eksena, nade-deliver nila. Any movie that has something to do with family kasi is always something to look forward to sa MMFF. Hindi naman taon-taon nabibigyan tayo ng dating chance para makasama sa isang napaka-live festival. Always a privilege na maging part ng Metro Manila Film Festival dahil nararamdaman mo talaga yung spirit ng Philippine cinema pagka film fest na. Oh, never really know someone to
Hi guys, inimbitahan ko po kayo sa December 25 na po. Ito po ang official entry ng Quantum Films para sa Metro Manila Film Festival. And of course, it's directed by none other than Direct Jeffrey Chituria. It's a beautiful film and I think you guys will learn a lot from it. Palabas na po this Christmas, December 25. Hindi na yata talaga ako mahal, Maya. At least, ikaw! Alam mo na minahal ka ni Maya. Oo, hindi ko alam kung minahal talaga ako ni Stephen. Dali mo nagbote dito, tol. Tinusi ko lang. Kanina ka pa, hindi mo ba nakikitang lasing na kami? Sa paggawa ng petition for annulment, kailangan ikwento mo lahat. Beginning, Cheers. Birthday naman ang baby natin eh. to end. Bakit kayo naghiwalay? Hindi ba sapat na sabihin hindi ko na siya mahal? Uuwi pala sa ganito ang lahat. Mawawala ng negosyo, mawawala ng masayang pamilya. Dahil wala na lang ako natauhan, ayoko na, tama na. Ano, parang hindi nangyari ang kasal natin? Parang magagawang itapon na lang basta yung pinagsamahan natin ng 14 years. Kung hindi ka na mahal, hindi ba dapat palayain mo na lang? Oras ko to para sa mga bata. Those are my kids. All this, mine. All mine. Sana ikaw manatili mo pa rin. As the leaves fall so blue from the banners of free. This won't look right. Nasa gitna kayo ng annulment. Bakit hindi mo kayang pakawalan si Maya at si Ellie? Siguro kasi sila na lang yung meron mo. I'm ready to be tired, angry. I told myself I can't keep living with someone like that. I gave her everything she wanted. She was proud of the life that I gave and afforded her. Kahit ako mismo naniwala na rin ako na ang dami-daming mali sa akin. And I thought Stephen was the only one who could fix me. Diba sinabi natin magsisimula tayo ulit pagkatapos natin manalo sa langit? There you have it. May naiiyak na? Naiyak pa si Chris. Naiyak pa si Angge. Angge, ba't ka naiiyak? Pag sabay-sabay, nakakaiyak. Okay. Ba't ka naluha-luha? Alam mo yung paminsan-minsan nakakagawa ka ng pelikulang maganda. Kasi sincere lang sa mensaheng gustong ipalabas. Walang super high drama, walang hysterics. It's just telling a story. Right. That all of us can relate because all of us are capable of loving and losing alone. Chris, ikaw ba't ka naiyak? Sinulat mo na nga ito, naiyak ka pa rin. Yung bato kasi ng linya yung bato ng linya ni Angge, bato ng linya nilang lahat, Sanjo, ni Solen. Right. Di sinusulat mo, siyempre sinusulat mo lang, pero parang nakikita mo lang na binabitawan na nila yung lines. Parang ang sakit pala talaga. Nagkakaroon ng buhay yun, no? Yung mga ninyo. Having, andun tayo sa topic na to, Chris. Anong nauna? Cast o kwento? Kwento. At tagal na po namin balak to si Attorney Joji. 3 years na gusto gumawa ni Attorney Joji ng pelikula tungkol sa annulment. So,
matagal na proseso yung pinagdaanan. So finally, ito na siya. Dream project niya talaga to. Gusto talagang i-pursue tong topic na to. The title pa lang no? Parang unmarried, alam mo na kaagad na annulment yung topic. Pero aside from that, are there any other issues na tatalakayin ng unmarried? Yung issue meaning legal? Yeah. Is it annulment or divorce? Annulment. Kasi wala naman talaga tayong divorce sa Pilipinas. So, annulment talaga yun. But will this movie push for it? Walang ganon. Wala namang ganon. Walang ganon, hindi naman niya piniprescribe na magpa-annul kayo, fight for divorce, walang ganon. So, napaka-fair nung depiction ng annulment and marriage and family dito sa Two Bloods. Really, balance. Okay. Angelica, nung nakita niyo yung script, na-offer sa inyo yung movie na annulment ang topic, how did you react? Sabi nga ni Direk Chris, hindi naman pinupush ng movie yung annulment na parang pag napanood mo or nabasa mo, gaganahan kang gawin yun. Okay. Hindi siya ganun. Okay. Nagkukwento lang siya. And yung kwento ng buhay ni Celine at ni Ivan, doon talaga siya napunta. So, tulad ng sinabi ko doon sa The Making, nung nabasa ko, para siyang calling na parang kailangan kung sa akin to binibigay, feeling ko kailangan ko tong panindigan, kailangan ko maging boses ng mga babae na kahit na sino na may pinagdadaanan ng freedom nila. Okay. Kasi naniniwala ako na ang freedom deserve nating lahat kapag hinihingi na talaga ng pagkatao mo, di ba? Zeke? Noong umpisa, syempre, parang annulment, marami na tayong storya na napanood na about hiwalayan, di ba? Pero nung nalaman ko na yung storya, hindi kami mag-asawa na Angelica, na-excite ako kasi parang bago. So, parang makaka-relate yung tao, hindi lang sa isang couple. Kumbaga, sa lahat ng characters, yung pinagdadaanan ko na hinihiwalayan at yung pinagdadaanan ni Angelica na nakikipaghiwalay. At syempre, yung mga anak na maapektuhan, yun yung pinaka nagustuhan ko dito sa project. Lalo na ngayon na may sarili na akong pamilya. Alam kong mas magagawa ko siya ng natural. Yes. Ng natural. Hindi na ako manghuhula kung ano panaramdaman ng isang tatay or asawa. Direct, Jeff. May I add to that? The film may be about annulment, but it doesn't undermine the value of marriage. Okay. So, hindi ito sinisiraan yung sinisiraan yung marriage. Pagsasama. Oo. Ang galing nga kasi nung una, yung teaser na lumabas, parang akala namin, kayong dalawa ang mag-unmarry. Yung pala, magkaiba kayo ng relationship. Okay, let's open the floor for questions. Sino pong gusto una magtanong? We have microphone set up. At si James, lalapit din sa inyo to hand you the microphone kung gusto niyo pong magtanong. Who wants to go first? Tita Aster. Ayun, si Tita Aster ang gusto ko na magtanong. Abot lang natin kay Tita Aster yung microphone. 1 second, Tita. Thank you. Una-muna, I'd like to congratulate everyone, including the producers, attorney, congrats, at saka si Direk and Chris for doing such a beautiful family drama. Actually, trailer pala, nakakaantig na eh. Sobrang, mabigat na, may dating na sa amin. Una-muna, ito muna, siguro si Sanjo at saka si Angelica. I think everyone siguro in the cast will be able to relate to the movie. Kasi this is not just about annulment or getting separated. Kasi halos lahat kayo, if not all, nakaranas ng hiwalayan. Diba? Although, tama ba ang ano ko? So, like what Sanju said, nakaka-relate ka na ngayon because you're already a family man. You're a father. Diba? Likewise with Angelica. Kakaiba kasi nga ang tema ng pelikulang to. So, nagkaroon pa ba ng pagbabaan ng preparasyon to portray your respective roles o talagang ibinasa na lang sa script kung ano binigay sa inyo?
Both. Of course, may preparation dahil kailangan mong kilalanin yung character. But, yung naging mapalad ako dahil halos yung bumubuo ng pelikula, nakatrabaho ko na silang lahat sa mga projects ko noon. So, kahit pa paano naging confident ako na alam kong mas magiging madali yung proseso ko dahil kilala na namin yung isa't isa. Alam ko kung paano i-approach si Direk Chris nung umpisa pa lang dun sa script na baka pwedeng may mas ganito siguro, baka mas lagyan ng ganitong texture pa yung character. Kasi of course, nung binigay na sa akin yung character, may inputs na rin ako. May mga gusto na rin akong mangyari na baka mas magiging mag-work, ganyan. And of course, si Zanjo yung leading man. Pang-ilang project na namin to ni Z. And ang tagal-tagal namin nagsama from Banana Sunday, lahat yata ng genre na pagsamahan na namin. Yes, parang lahat. So parang sobrang komportable namin sa isa't isa. But yung preparation, naging madali talaga siya. And base kasi sa script, actually hindi ko siya nakikita na pinaglalaban yung annulment. Ang nakikita ko talaga, ang pinaglalaban niya is finding herself, finding her voice, and loving herself. Na yun yung gusto kong mag-mirror sa mga tao. Na napaka-importante kapag natutunan mo ng mahalin yung sarili mo, magkakaboses ka. Well said. Sans? Sa preparation ko naman, siguro dito sa Unmarried, hindi katulad ng usual na ginagawa ko sa mga ibang project. Nung nabasa ko yung script, nag-focus ako sa character ko, sa hair. Ang haba ng buhok ko dun eh. Di ba dati pag flashback, doon ka mag-wig dito. Present ako naka-wig. Mas nag-focus ako sa emotion dun sa kay Zach and kay Solen. Dun sa family ko talaga. Na mas doon ako nag-aral, mas pinag-aralan ko yung pinagdadaanan ng character ni Ivan pag gantong nasa kalagitnaan ng annulment na iniiwan ka ng pamilya mo. More than dun sa kahit na ang main plot is yung character ni Angelica at saka sa akin. Kasi parang kayo, sige, sa shoot ko na lang titignan ko ano magiging chemistry or magiging nung character ni Ivan and Celine. Kasi total, sa movie naman, first time lang nila mag-meet. So mas nag-focus, gusto para mag-build up siya na natural, hindi ko na siya pinag-aralan kung paano mag-work yung eksena namin ng Angelica. Mas nag-focus ako sa emotion ko sa pamilya ko kasi yun yung mas para sa akin na yun, mas importante. Thank you. Can I extend the same question kina Nico and the rest of the cast? Kahit kina Direk siguro, at saka si Chris. In my preparation for my role as Attorney Willie, naging madali siya yung transition because I was preparing for the bar. So, medyo malapit sa ginagawa ko yung role. And at the same time, I'm also a child of an annulment. So, medyo alam ko yung pakiramdam, what's going through, the process of annulment. Ayun. Ito, experiencado. Yeah. For me, actually, for Steven, mas nakaka-relate ako sa character ni Celine. Tsaka ni Ivan eh. Playing Steven, who is written to be very hateable. Kasi parang ako nagbabalancing act na sa akin na lang, I try to approach it in a way na this is still a human being. Even though I don't agree or I don't condone or I don't want to give him a pass for how he expresses himself, kung ano yung mga ginagawa niya sa pelikula. I wanted to understand why. And sa akin, parang na-realize ko yung driving force talaga ni Steven is fear. Fear and insecurity. Just holding on to that image na nagiging mali na yung kung paano niya ina-handle, yung pagpapakita niya ng love niya na yun. And if I can actually answer the first question then, why I accepted, kasi yun nga, it's a very sensitive topic for me then. Pero even just reading the script and knowing that annulment wasn't a gimmick in the film. Hindi siya yung, let's do a film about annulment. Ito, parang gimmick siya. It's just so happens to be a story that revolves around annulment, which is a story that happens a lot here sa Philippines. It's very messy, talagang magulo siya, time-consuming talaga. Yung iba nga, parang decades, hindi pa rin na-gagrant.
Kaya in a way, I felt, sorry, I don't know if I can share, very fortunate na for my own situation, dahil dual citizen ako, I was lucky enough to get the chance to go through a divorce, which was relatively quicker. So in a way, I know it's not an advocacy film, it's just it's a family drama that just revolves around it. But if it can open some people's eyes then to the limits of our legal system when it comes to annulment, na maybe for those, because any relationship that ends is very painful for everyone involved. Pero relationships that must end, yung andun na talaga sa dulo, yung sinasabi na ni Angelica na freedom is deserved na and needed. Sana there's an easier way to achieve that. Kaya I was very eager to accept the role. Thank you. Maupay nga kulog na yun. Maupay nga kulog. Salamat, Tom Kabayan. Okay. I don't know, si Uge Baka muna. si Zach. Zach, ito may experience ka na ba? Experienceado din ito. Marriage and annulment? Ano ba? You have? Ay, oo nga pala. Back to you, Uge. Back to me. Relate ka ba sa tinanong ko, Zach? Okay, so the way I prepared for this, this is my first project, so I kind of got shocked when my Boa or Lola told me that, okay, you're gonna be acting for this. I'm like, what? I didn't know. So I had to prepare, and realizing that Elio was sad, I think I realized that his main emotion was misunderstanding, and having to get to this role was, I wouldn't say easy, but I also wouldn't say hard, because I've had my own experiences too. So yeah, I'd say having to play this role was an honor, and it was also fun. Can you explain further ano yung experience na pinagdaanan mo for us to understand more? So, what you can share lang, Zach. I know it's very personal, no? Parang what you lang can share. You don't have to tell everything. So basically, like, I'm trying to remember. So I used to live in Dumaguete, kind of far from Bacolod, but Bacolod's technically my hometown, where I was born. And then my dad and my mom kind of separated, but they still remain friends. So yeah. Okay. Okay, yun, Tita Aster. Okay na, Yaw. And now we understand. Thank Okay, you. let's go to Eugene. Back to you, Uge. Are you also from ano? Hindi, alam mo talagang mababaw talaga ang luha ko ngayon. Kasi menopause na ako. Nakakaloka. Susunod na pelikula nga pala yung tukol naman sa menopause. Ngayon na nakakaloka. Anyway, sa point naman na to, I'm so happily married. I just got married. I married twice, but I'm a late bloomer. So I cannot imagine myself to reach that point na magpapa-anal. It's very painful, just the idea, because you invested a lot of emotions. But anyway, speaking of my role is Attorney Jackie, and I'm the tool so that maipresent namin ang pinagdadaanan ng gustong magpa-anal. So, as Attorney Jackie, ako ang magpipresenta. Ito yung mga proseso. At sa opisina ko, makikita itong dalawang ito. And so, the situations are maybe familiar to all of us na parang pumupunta sa mga, alam mo na, sa mga agencies na kailangan ng mga assistance sa legal procedures. The situations can be funny. And I'm very thankful to Direk Jeff and to Chris because they wrote very funny scenes but are not pushing. It's just real and familiar and very Filipino and funny, and it's really happening. So, to balance off everything. So, Direk Jeff, thank you for this opportunity because, you know, we might be forgetting. Direk Jeff is one of the awarded directors, and his films are known internationally. So it's an honor to be working with you again. I really like how you
You give us the freedom to interpret our roles but not going overboard. And I really appreciate the tone of our movie, which is very sincere. Tita? I'd like to ask Chris. Chris, saan mo ito hinugot? Paano mo nabuo yung material? First time experience pa rin ba ito? Hindi. Si Attorney Joji talaga siya talaga yung gustong-gusto talaga niya gumawa ng pelikula about Annalment. Ako naman, so sinabi na niya sa akin na gawa ka naman. So ako naman, parang natatakot ako kasi parang ang heavy ng research niya. Tsaka wala naman ako talagang first-hand experience sa mga ganyan. Kasal nga, wala. So, mahabang research. Marami ako yung interview na lawyers, maraming sinuggest si attorney na kausapin ko. Also, nanood din ako ng mga YouTube videos about the process, yung step by step. So makikita nyo rin po yun sa pelikula. Actually, yung character ni si G, meron siyang vlog dito, title, Walang Butas ang Batas. Ayun po. So, yun ang parang pinaka-structure ng film na it will take you through the process of annulment. Pero siguro among the preparations na pinaka-nag-stick sa akin is yung pinabisita ako ni attorney sa hearing ng annulment. So, kagaya nga sinabi ko dun sa meeting, yung tatlo yun pinagpaalam niya ako sa judge kung pwede ako mag-witness. Mag-witness manood. So, grabe pala yung pinagdadaanan talaga kasi you really have to tell the story, everything, from the moment you met and the moment you try to separate. So, parang masakit siya talaga. Yung una, parang chill lang. Yung pangalawa, nakakatawa. Pero yung pangatlo na napanood ko, tukol talaga sa pamilya yun talaga masakit. Yung parang nakita mo na, parang nanonood ng sine na tumutulo na lang ginawa mo kasi ang sakit talaga. So, I tried to channel that when writing it, na sana makapture ko yung ganong klaseng pain sa script. Thank you so much, and again, congratulations to everyone. Thank you, attorney. Good luck. Thank you, Tita Aster. Sino next? Alright, next. JN. Junardo. Kay Angelica muna. Angelica, paano ka na-convince na magbalik pelikula after several years? At anong kondisyon mo ibinigay? Parang out of all the scripts na binigay sa'yo, ito yung tinanggap mo. Yes. Nung may mga binibigay talaga, no offense naman dun sa mga nag-aaya sa akin na tara na, game, balik ka na, ito yung kwento. Parang wala talaga siyang lukso ng dugo. Parang hindi nakaka-comeback yung yung dating niya. Diba? Angelica pa rin talaga, diba? Siyempre gusto mo na yung tahimik na buhay na meron ako ngayon, kailangan nyo kung pakitaan na talagang, ay sandali, ang ganda nito. Sandali, luluwas ako para dito. Kailangan ko nung manggigigil ako dun sa project Yung hindi ka makakatulog, yung parang pag pinalagpas ko to, parang panghihinayangan ko. Yun yung hinihintay kong klase ng project. Nung nag-text sa akin si Direk Jeff, kinabahan na ako. Kasi love ko si Direk Jeff. Ano yung text? Ano yung text, Angge? Hi, Angge. Pwede ba kaming mag-present sa'yo ng film? Sila ni Attorney Joji nag-message sa akin. Halos sabay, same day. Parang pinag-usapan nilang i-ano ako. Hindi ba feel ko yun? Parang same day. Parang may naramdaman akong ito. By the way, meron yan ganito. Tapos, may number ka ba ni Angelica, Uge? By any chance? So may ganon, may para akong napagtulungan. And then, parang bago pa mag-present, nag-message ka pa yata sa akin na parang may mag-present sa'yo sila Direk Chris. Oo, so parang may ganon. Na parang, yes, may meeting na nga ako. May Zoom meeting, ganyan. Nung nag-Zoom, lumabas ang picture nito. Napag-usapan to. Sabi ko, ay patay. Syempre, pwera pa dun sa story, di ba? Na parang, lagot. Wala, parang right then and there. Parang wala na kami ibang pinag-usapan. Parang schedule na yung next. Kasi, yun nga, tulad ng sinabi ko,
hindi mahihirapan ako pag pinalagpas ko yung project. Ayaw ko ng mga ganun eh. Nangyari na yun sa akin before na parang na hanggang ngayon pinagsisisihan ko. So parang pag may maganda akong project na dumadating sa akin ngayon, ayaw kong palagpasin. Pero may mga passable na. Pero yun nga, kasi ang tahimik na ng buhay ko, di ba? So kailangan ko na worth it kailangan worth it. So nung dumating to, worth it talaga. Worth it talaga. Hindi ko kayo bibiguin dito sa pelikula. Lakas ng puwersa ni Attorney Joji, Stephanie. Ano experience mo naman nung una ka nang humarap sa camera, uma-acting, especially sa scenes, na madrama with Sanjo? Well, syempre nagsimula kami sa hindi naman kagad heavy yung mga kukunan. Si Direk Jeff, talagang bawat pitik ng mata, tono ng boses, babaan mo pa, hinaan mo lang, kalmahan mo lang. Lahat talaga, ginaid talaga ako sa mga mga first 3 days. Talagang pawis-pawis yung kikilig ko. Hindi na lang nanginginig na yung kalamnan mo na parang, syempre gusto mong, na-miss mo yung pag-arte eh. And ayaw mo namang mapahiya. Diba? Pinagkatiwalaan ka din nila. Magandang-maganda yung project na binigay sa'yo. So, may gusto kang ipakita sa mga tao. And especially now, di ba, parang mas marami mas lumalim na, of course, yung pagkatao ko dahil ang dami ng pinagdaanan. Sa isip-isip ko nga, di ba, kailangan magpakita tayo dito ng maturity, ng texture, kasi iba na yung atake natin dahil iba na yung mga na-experience ko sa buhay. Ano sabi naman ni Habi sa pagbabalik mo? Okay, maganda po mabayad si attorney, kaya po pag-uwi ko, may check kaya akong inaabot. Masaya kong asawa. Hindi, syempre, sobrang supportive po. Sobra talaga. Of course, mahirap kasi para kaming naka-LDR dahil sa Zambales kami nakatira. So, may mga minsan, straight 5-6 days, hindi ko nakikita yung mag-ama ko. And nahihirapan din sila mag-adjust dahil for 3 years, tutok ako sa kanila, di ba? Then biglang parang, oops, wala ang ang sunshine nila sa bahay. Okay, welcome back. Tapos napanood naman po yung trailer. Sabi naman, okay, pwede ka pang gumawa. Very good, di ba? Sige. Welcome back. Tanong ko mas ito, paano rin na-convince na attorney for a sensitive topic like this na pinagdaanan niya recently? Di ba? Paano ka na-convince naman attorney? Nanay ko yan. Bakit lang namin yun eh, di ba? First film ko siya rin nag-create ng the first film na I was a part of. Kaya, syempre, Anton, ang hirap tanggihan, pero it still has to be the material, especially with a topic like this. I'm not sure if I want to do a movie about that right away, pero pag mabasa mo, wow, this is really good story na hindi mo mabitawan from start to finish. Hindi siyang, mamaya na yan. As soon as I started reading it, akala ko kayo. Tapos bigla, what? Diretso na, tuloy na. I was like, wow, it's a really nice story. And I know that it happens to a lot of people. I myself can relate to it. How can I say no? Yun lang, I just had to find Steven's wife. Okay. Welcome, congratulations. Ito na si Bobby Cantina Bulletin. Thank you, JN. No, kausap ko lang si Chris Akasioge. Parang reunion ng Here Comes the Bride. Itong pelikulang to, no? Di ba? Kayo lahat, no, halos? Yes. Except for Sanjo. Exact, oo. Direct Jeff. Oo nga. How does it feel? Yes, si Nico din. Yes. Okay, how does it feel na reunited kayo ni Angge? Nako, it's an honor for you, no, to do a film like this with Jeff and everyone. Ako, nasa akin talaga yung honor and pleasure. Kasi, una sa lahat, totoong may relationship na kami. Inaanak ko na siya talaga. From Here Comes the Bride na nagpalit yung kaluluwa namin at ninang niya ako doon. Tinutuon niya, yes. Kinuha na talaga niya ako ninang sa kasal niya. Pero, buti na lang hindi nagpalit yung kaluluwa namin. At hindi ako ang nakahani mo ni Greg. Pasalamat ka. Oo. Hindi nagkaroon ng ano yun? Soul swapping at saka eclipse.
ang liliit na ng mga bigay ni Angelica ngayon. Meaning, galing na talaga sa puso. Hindi na yung parang acting na natutunan niya at pinapakita niya sa mga serye, yung ganon. Ngayon, yung mga binibigay niya, ay, masyado ang minsang kime kasi siguro masyado nang malapit sa mga pinagdaan ng sakit. Pero konting galaw lang, konting mata, konting bibig, konting hinga, tagos na sa'yo. So, marami ka namang natutunan sa mga pinagdaanan mong pain. Sana naman daw. Tapos gamitin natin, pagkakitaan natin siya. ROI tayo. Okay, ikaw naman. Kamusta si Eugene? Nakakamanghang. Palagi. Ang sarap panoorin. Pero sabi ko nga si Ate Uge, meron siyang magic na hindi ka mai-intimidate. Ma-excite ka. Hindi ka, kasi may mga artista, di ba, na pagtungtong mo doon, paano ba ito nagagawin ko? Ang overwhelming niya, di ba? Yung nakakabay, hindi na ako makaarte. Siya hindi. Warm. Yung, ang sarap niyang makatrabaho pa din. Sarap lang niyang panoorin. And of course, ang saya-saya namin sa set dahil sa kanya. Z, ano again? Nakaka-excite gumawa ng scene. Parang alam mong may mangyayari. Nabasa mo yung script. Para bang siyang bahala. Pagka-eksena mo siya, kaya niya yan siyang bahala. Siya babangka. Ang sarap ng eksena kasi parang unpredictable yung mga scenes kahit na ni-rehearse na namin. Ang saya. And nung huli naming project ni Pinidora, di ba? Pinidora, yun. Tapos ngayon, kasama kami ngayon. Siyempre, excited ako and reunion with Direct Jeff and Angelica at lahat. Tara. Before I go to Bobby's question, Direct Jeffrey, dahil familiar na sila sa isa't isa, was it easy or hard for them to get into the scene or into their characters? Siyempre, madali na for them to gel together. Especially kay Sanjo at kay Angelica. I've worked with them sa teleserye. So, yung chemistry nilang dalawa, hindi lang sila may chemistry. Kasama ako doon. Ako yung third wheel. Pero direct, sabi ni Uge, konti lang daw ang bigay ni Angelica. Tagos na kaagad. You agree? Yun na. Of course. In fact, every shooting day, I kept saying thank you to Angelica. Kasi, nade-deliver niya yung kailangan sa eksena. And if you watch the movie, lahat ng nuances ng character niya on point. Kaya ngayon nakapandamit na siya ng pang-award. Ay, wow! Statement, ha? Kaya sabi ni Direct Jeff. Si Z naman, Direct. Si Z, kamusta, Sandro? Siyempre, may instance doon na na napunan namin una yung courtroom scene ni Angelica. Tapos, siguro a few days after, si Sanjo ang nakaschedule. So, challenge namin si Sanjo, dapat hindi ka magpatalo ha, dapat kumantay ka. And true enough, he delivered also. Yung assistant director namin who was there, iyak nung eksena rin ng Sanjo. Wow! Abangan namin yung court scene na yan, ha? Bobby! Hello, magandang hapon po. Two questions, siguro yung writer natin, some of the cast can answer this question. Okay, the movie talks about being in a relationship, so about annulment. Pero I'm just curious, how will this movie influence yung mga singles? Those who are not married, like, pag napanood ba ito, sasabihin ba lang sa, oh gosh, ayoko na magpakasal. Or what is it that you hope to relay sa pelikula po? Ganda. Will it encourage or discourage? Anybody daw? Writers or cast? Ako feeling ko encourage. Pa rin. Kasi may hope yung movie. Hindi naman to laging may hope, di ba? Sabi ko nga, once na matutunan mong mahalin yung sarili mo and pinili mo yung sarili mo, doon magsisimula yung beautiful beginning ng buhay mo. It's either may makita ka na para sa'yo or manatili kang masayang mag-isa. And napaka-special nun. It's a gift na ma-achieve mo sa life mo yon, na talagang na-value mo yung self-worth mo. Anybody else? Encourage, discourage. Encourage, pero more on parang, parang, ano ba to?
Di ba pag mas mag-iisip ka ngayon kung ano na mga dapat mong gawin, ang dapat mong iwasan sa mga single na may plano mag-asawa, yung magiging epekto sa mga bata, yun yung mas parang maibibigay ng pelikula. Parang mas, hindi ka naman parang madi-discourage na ayaw pakasal na ito pala mangyayari. Hindi ganun. Mas tuturuan ka, i-guide ka, parang guideline siya. Ito, courage is courage. Every story is different naman kanya-kanyang tao. Pero I really feel for this film, it will encourage people. Will you get married again? I already am. Gusto ko yung sinabi ni Sanjo kanina sa making of na it's never an ending. Like, one ending is the beginning of another story. Right. Nico, encourage is courage. Of course, encourage. It's just showing you that yun nga, in every ending, there's a new beginning. So, the ending is the bad relationship and you can begin a new one. A fresh start. Ayun. Okay. Ako siguro, nasa sa'yo yan, matanda ka na eh. Kung anong gusto mong mangyari, di ba? Kami naman ay gumawa lamang ng pelikula. So, baka masisi ka pa. Kaya nga. Ito pinalabas na namin tapos nalukbok ka na. Hindi ka nanonood ng maayos. Parang hindi, pero lahat naman may chance na maging masaya. Yun na lang. Lahat may chance maging masaya. From the point of view of the director. May study guide daw. May study guide yung film. Direct Jeffrey. Ako, I agree with Angelica. It doesn't encourage you to seek annulment if you are in a failed marriage, but it encourages you to find yourself, to love yourself, and pursue your own happiness. Right. Regardless of kung magsusik ka ng annulment o hindi. Chris. Discourage. Siguro with caution. Kumbaga, ipapakita kasi ng pelikulang to na ang kasal, di ba sa pelikula, lagi ang ending kasal? Di ba? Yun ang ending. Pero, di ba, ending ng mga rom-com o mga ganyan, laging kasal, sa halikan, mga buhay bagong kasal. Ito, ipapakita na ano yung pwedeng mangyari sa totoong kasal. Kasi, ang kasal, hindi lang naman siya event, it's a binding contract. Di ba? So, kontrata siya. So, siguro para sa mga single, mag-isip-isip kasi hindi lang naman siya para event, di ba? For isang araw. Habang buhay ito, kontrata, commitment. Sorry, out of, I just want to ask a producer. Attorney, gusto ko lang from a producer's point of view. Encourage, discourage. Hinatsik ko si attorney. I like to think that the film encourages you to think. I think that's the best way of putting it. Everyone makes his own decisions. Sometimes you make mistakes, but there's always a chance to get out of that mistake and start a better life, whether it's with another person or on your own. So I wouldn't say it encourages or discourages. It really makes you think. No, the reason why I asked attorney kasi syempre, I want to pick on the mind of the producer why she created this movie for the public to see. Okay na, thank you, AJ. Okay. Next, after Bobby, James. Oh, si Alan. Hello, congratulations. Yung tanong ko lang kay Angelica, this is your reunion project together after a long time. And then, nung time na yun, mga dalaga at binata pa kayo. This time, mga married na kayo and you have your daughter. Ano yung parang nabago on your acting that you are now a mother or a father and then you're married already doing this kind of project? Well, sabi ko nga kanina, di ba, nagkaroon ng deeper, kumbaga nagka-texture, kahit siya, kapag nakaka-eksena mo, hindi na yung basta-basta kasi noon para bang pinipinta lang namin yung image ng mag-asawa. Kasi yung isang project din namin, nung nag-teleserye kami with Direk Jeff, mag-asawa kami seeking for annulment tayo, di ba? Custody din ng bata. So, although may lightness yung pag-take doon sa serye namin na yun, but still, hindi kami makakasal nun. So, para bang hindi talaga namin alam yung pain
na pwedeng maging proseso ng dalawang taong pinagdadaanan nun. So parang mas naging seryoso yung pakiramdam namin ngayon dahil alam na namin kung ano yung pwedeng mawala at yung totoong pakiramdam na ang hirap pala kapag ito na yung pwedeng mangyari sa'yo. And of course, noon pagkatapos namin mag-shoot, kung saan-saan kami natatagpuan ito, mga para kaming pariwara. Ngayon, pagkatapos ng shoot namin, nagmamadali kami umuwi sa mga kanya-kanya naming bahay. Kasi nga, syempre, may purpose na kami ngayon. Noon, lost eh. Masaya lang kami noon, tara, inom pa tayo. Ganun. Ngayon, uwi na tayo. Oo, miss ko na yung anak ko. Ganyan. Bilisan na natin. Pakitaan ng video. Pakitaan na kami ng video. Sino mas magaling na anak? Ganun kami. Anak ko, pinamamarunong na. Yun nga, gaya na sabi ni Angel, malaki yung difference nung ngayon na may sarili talaga kami pamilya, may anak na kami, compared dun sa nung ina-acting namin yung mag-asawa na parang, syempre, parang alam naman namin kung paano talaga gawin. Syempre, kagaling-galingan kami kung paano namin gagawin yung mga scenes. Pero nung ginawa ko na itong Unmarried, hindi ko na kailangan parang, yung nawala yung sa utak ko yung performance. Nawala siya. Hanggat maaari, gagawin ko siya sa pinakasimpleng paraan, sa pinaka-natural at siguro organic, authentic na delivery. And pag nakakaiyak yung scene, pag malungkot yung scene, mas gusto ko siyang pigilan kesa ibigay. Yun yung parang naging difference. Unlike before na papayahin ko yung audience dito sa excited to. Ito ngayon, mas ayokong ipakita. Pinatago ko lang talaga sa loob. Well, any discovery sa isa't isa after doing this, comparing dati, may mga bago ba kayong na-discover sa isa't isa? Acting, di ba? Wise, maturity in acting, ganyan. Sa trabaho siguro parang hindi. Kasi trabaho kami niyan trabaho. Pag wala ng trabaho, di mo na pinag-uusapan talaga yung trabaho. Mas more on personal life kami. Mas lumalim yung friendship namin. Lalo na ngayon na pares na kami magulang. So difference, wala naman? Wala eh. Parang wala. Ganun pa rin kami. Siguro mas na-excite lang ako dahil ang tagal ko siguro hindi nag-work. And para bang ang blessed nung pakiramdam dahil nung babalik akong trabaho, sobrang gusto ko yung makaka-excel ako. Like si Zanjo yung makakatrabaho. Parang siyang dream project. Alam mo yun yung best friend mo kasama mo sa isang pelikula. Lagi ako kinikilig pag nakikita ko yung poster na may panganiban tsaka marudo. Parang cute naman namin. Yung inabot natin to. Parang ganun yung pakiramdam sa akin. Thank you. Congratulations. Thank you, Alan. Salamat. JK. Ay, JN. Here. Si Jun Lalin. Okay. Abante editor. Yeah, good afternoon. Hi, unahin ko si Tom. Hi, Tom. Sabi ko pala kay Nico, gusto ko to yung parang nanonood lang tayo. Hindi, syempre. Nakabulong ko lang eh. Alam mo, Tom, ever since naman talaga, alam namin kung gaano ka-close kay attorney. O, nanay-nanay siya, di ba, attorney? May mga projects na talagang hindi mo pwede. Tsaka tumira ako sa kanila. Hindi mo pwede talihan talaga because of her. Pero, honestly, hindi ka nagkaroon ng second thought. Of course. No, I said that earlier. I did. Kasi, yun nga, there's a lot of stuff out there about me na I think some people who are close to me know that aren't true. So the public perception and the role, baka mag-blur yung line na yun. Pero yun nga, because of the project, sabi ko, why would I, parang sinabi ni Angelica kanina, why would you deny a project na pangihinayangan mo? It's a really good story. And my character is like a piece of like the opposite side of Celine's pain na kailangan siya for the story na pangihinayangan ko. So if I let my own fear, parang stop myself from being part of a project like this, mas feeling ko mananaig yung panghihinayang kaysa yung sa takot na yun na, siguro isipin nila, ganyan ba siya sa totoong buhay, yung si Stephen tsaka si Tom, hindi siya ba? I had to separate that because I know for myself and my loved ones that that's not the truth. This is a role, and it's a beautiful story. And
I was very, very excited to take it on. I'm sorry about that, no? Hindi ko kasi narinig. Kasi si Salvi kanina, sabi niya, naku, magpapaano ko kaysa, sabi niya kanina, sabi ko, teka, no, paano ka magpapaano? Hindi ka nakasal. Diba? Anyways, eto talaga, ikaw, you decided to, for divorce, or instead of annulment kasi ang dami nagsasabi annulment daw kasi it's so expensive, di ba? Actually may mga kilala akong mga naghihiwalay, ayaw nilang naghihintayan sila para magpa-annul kasi it's so expensive. Hindi nga lang so expensive eh. I think that's one aspect of it. Pero knowing a lot of people who have also gone through the process, andun yung sometimes the lengths and the extent na kailangan yung puntahan on both sides na parang andun na yung sisiran sa isa't isa, like to get, kasi minsan yung requirements for annulment are very, very steep. It's ano talaga eh, na andun na kayo nawawala na yung essence, nakakalimutan nyo na kung ano yung pinanggalingan nyo before. Maybe some of the stories, like it changes yung landscape from both ends, and it becomes very, very ugly. And let's just face it, that's a reality of a lot of annulments. It turns to that point. Kaya nga, for me, I said earlier na I feel very fortunate na I had that option for divorce. Na within weeks, at least I had to live. I had to go, for my own process, I had to go to Nevada na no contest siya na state, walang cooling off period. Doon mabilis. So I had to live there for a while. I'm very thankful na I was allowed that opportunity. Kaya nga, sana for other people din here sa Philippines, hopefully one day they would also be afforded that same right and that option. Bongga, di ba? At least, nag-stay ka sa Nevada, naging blessing sa iyo. There, yeah. Kung hindi ako napunta doon, hindi ako napadpad doon, I wouldn't be where I am now and I wouldn't have what I have now. Lahat din talaga. I really feel like you have to go through, the only way out of some situations is to finish it and to go through it. And in this film, that's parang on point siya, na even in this film, their characters have to go through something to get through it and to start something new. Si Angelica, syempre sa mga posting mo na it's very obvious na sobrang happy kayo na happy mo. Pero with Anne-Marie, when you accepted this offer ng Matisa, hindi ka ba napapaisip about about marriage? So, hindi mo ba inisip na what if mangyari din sa amin to in the future? May mga ganitang thoughts ba kayo? Well, syempre hindi ko po ini-invite at ina-attract yung ganong klaseng energy kasi parang medyo too early. Medyo kakakasal pa lang and talagang nasa honeymoon stage pa rin naman kami, awa ng Diyos. Masaya pa rin kami. So, kapag of course, dahil natatakal siya dito, like noong mga unang araw, di ba, attorney, na pag-uusapan niyan, parang ako nanlalamig din ako na, oh my God! Nakakaloka pala! So, parang, babalik lang ako sa prayer na, sana hindi mangyari sa akin. Sana okay talaga. Sana ma-maintain namin. And you do your job, di ba, na maglagay ng spice at ma-maintain yung ganong klaseng happiness. Ang alagaan yun. Meron kami na yun. Yan. Nina ko, tuturuan ako magsayaw. Kung paano gawin yung mga yan. So, nangibigyan pa rin natin ng spice ang marriage. Ito, yung mga ganito actually, I believe nakakatulong. Yung umaalis ako, napapalayo ako ng sandali, hindi kami magkikita ng 2-3 days. Parang namimiss namin yung isa't isa. Mas nagiging sweet kayo, di ba? Of course, namimiss namin eh. Saka, minsan araw-araw, 24/7, nakakaanuan din kayo. Lagi na lang ganito. At least, kapag umaalis ka, namimiss mo talaga. Namimiss namin isa't isa. Ang bongga, no? Talaga napatili ka ng, oh my God. Actually, kanina nga, at least kasal kayo, si Salve, hindi pa nga kasal, nag-iisip ng anak. Naliloka ako, kaya oh my gosh naman ako. Pero, yeah. Okay. Pinapatanong ni Salve, kasi hindi pa nga siya makapag-decide for annulment or divorce, okay. After this ba, magiging ka na lang, magiging active ka? Or baka hindi mo lang natanggihan si Atty. Jen? Hindi. Ang goal naman is kung ano talaga yung mga projects na magpapayes sa akin.
So kapag hindi talaga katanggi-tanggi, gagawin ko naman. Lahat naman na pag-uusapan namin ng husband ko kung ano yung mga parang, sorry, hindi ko kayang tanggihan. So yung mga ganong project. And of course, mas gusto ko pa rin namang mag-work. Kaya lang, ang tagal ko po kasi talagang pinag-pray yung meron ako ngayon. So ine-enjoy ko din talaga. Hanggat bata pa yung anak ko, hindi pa ako gustong palayasin sa bahay, di ba? Feeling ko kasi yung job, pwede at pwede ko pang balikan. But yung time na nag-grow yung family namin, parang sobrang precious niya and hindi ko siya kayang habulin pagdating ng panahon. Yeah, thank you. And